Worst case scenario, nakupitan ka ng kahera mo. Walang physical na bagay na nawala sa'yo kasi pagka magtatayo ka ng gym, hindi importanteng malaman ng mga tao kung ano ang pangalan ng gym. Ang importante malaman ng tao, may gym. Talagang parang ano yan, parang apoy nakakalat, ang bilis. Gandang araw po, ako po si CRP ng Gym Depot. So, meron naman po tayo another proof of completion para sa isa na namang uniform personnel, police personnel to. So, nakita nyo medyo padami na padami yung mga nagiging kliyente natin na police. Tapos may kausap tayo uli, si Ma'am Irish. So, hindi ko na muna sasabihin yung apelido niya kasi pag minsan, itong mga uniform personnel natin, Sergeant Egay na nagtayo sa silang ng sarili niyang gym. So, ganito rin si Sir Arnold. Ngayon, ito kasi yung kagandahan ng gym business, lalo na sa kagaya nila na uniform personnel, kasi, syempre, yung makakagaya nila na police, marami tayong kliyenteng police, marami tayong kliyenteng Bureau of Fire, at saka BGMP. So, itong tatlo to, marami tayong naging kliyente, pero maganda kasi dito, doon sa mga taong ito, pag minsan kasi, mahirap para sa kanila magnegosyo. Mahirap pagsabayin yung negosyo at saka yung trabaho. Lalo na sa kanila kasi yung mga nabanggit kong mga tao is pag minsan nag-duty niya sila 12 hours o 24 hours dire-diretso. Tapos 24 hours ang pahinga. So mahirap nga naman na pagsabayin mo pa yung negosyo mo. Pero marami sa kanila na nakapanood ng video natin na nakarealize na pwede talaga na pagsabayin yung gym business at saka yung trabaho nila. So, ito, kung napapanood mo, hindi naman necessary na kailangan pulis ka, BGMP or Bureau of Bombero para magnegosyo nito. Open to sa lahat ng mga nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho ka kasi, pag minsan nare-realize mo, it's either kulang yung talagang income mo or maliit na lang yung natitira para sa savings mo. So, kagaya ko, nagdesisyon ako noon, nag-umpisa ako dito sa gym business na to kasi nga, kulang yung kinikita akong pera. So, ano ba yung pwede kong isabay na negosyo sa trabaho ko or sa iba ko pa negosyo? So, ito yung perfect, yung gym business. Ito, perfect example to kasi yung experience ko, yun yung kinukwento ko sa inyo na kagaya na to. Nagsimula ako 2008, aliit yung gym ko, 30 square meters sa sarili kong bahay, garahe namin. Tapos, makita nyo, napalaki ko na, nagkaroon na ako ng iba't ibang mga branches ng gym. Pinakamaliit ko ngayon na gym is 800 square meters. Pero lahat ng yan, nagsimula sa 30 square meters talaga. So nakaka-proud. So yun yung sinishare ko sa inyo na naranasan ko at maging opportunity para sa inyo. Kasi sa totoo lang, mas mabilis kasi yung pag-asenso sa buhay . Mabilis yung pag-asenso sa buhay pagka higit sa iisa yung pinagkakakitaan mo. Tapos kagaya niya, maganda nga minsan makapag-comment si Sergeant Egay para or ma-interview natin siya o mabisita natin sa silang, ma-interview natin siya para ma-share niya sa inyo. Kalimitan one way, ako yung nagsasalita. So maganda yan, makuha natin yung perspective ng mga kliyente na actual na nagpapatakbo ng kanilang gym business. So nakakatuwa. So kagaya ngayon kay Sir Arnold, magtatayo siya ng gym niya sa somewhere in Laguna. Hindi ko na muna sabihin. Kasi baka nga mga confidential sa kanila. So anyway, itong proof of completion na to is package C na Selectorize. Itong package C na to, ito yung best seller talaga namin. Ito, kasya siya sa at least 50 square meters na area. Tapos to, kahit 20 katao na sabay-sabay na mag-gym, kayang i-accommodate nito. So, isa-isahin natin yung mga gamit ni Sir Arnold. So, kagaya ng lagi nyo napapanood, yung Super Rack at saka Smith machine natin, standard yan sa package C. Maganda kasi niya, ito, sa kaliwa, rowing machine to. Itong kaliwa na to. Itong unahan naman na to is Smith machine. Sa kanan, kalahati ng crossover. So itong machine na to, 3 tao ang makakagamit sabay-sabay. Tapos, over 50 exercises yung magagawa nito. Ganito rin yung Super Rack natin. Sa kanan side nito, lat pull down naman. Kasi yung kabila, rowing, to lat pull down. Tapos ito, squat rack. Kalahati ng crossover yung kaliwa. Itong kalahatong sa harapan na squat rack,
Bukod sa squat, pwede kang mag-bench press dito gamit yung adjustable utility bench. So pwede kang mag-flat, incline, decline, pati shoulder press sa machine na to. Pero pa doon, pag makita nyo na pinagdikit natin itong dalawa na to, nagiging crossover siya. So yun yung kagandahan ng machine na to, kasi pareho silang over 50 exercises ang magagawa, plus 3 tao makakagamit sabay-sabay, 3 tao kayo makakagamit sabay-sabay. So, imagine mo to, pag pinagtabi mo to, maliit na space lang kakainin nito, pero 6 na tao ang sabay-sabay na pwede makagamit nito. Standard din sa packaging, 3 bench press, flat, incline, decline bench press. Tapos yung mga bench press natin, may mga plate rack na to. So, kasama na dito na may suksukan ng plato, plus yung incline bench press natin, meron siyang spatter. So, hindi delikado na baka mamaya magbuhat yung gumagamit ng walang umaalalay. Kasi mahirap mag-spot pag walang tuntungan dito kasi dito mo hawakan. So, basically, bicep mo yung gumagana. Mahina yung bicep mo. Unlike kung nandito yung nag-i-spot, mas malakas siya. So, may kasama rin tayong dumbbells, 5 to 40 yan. Adjustable utility bench, bench, preacher curl, leg press, reverse flies with pec deck. So, reverse flies with pec deck, may selector raise din siya. So, pang back, rear delts, at saka pang chest exercise siya. Meron din tayo kasamang T-bar, at saka yung plate rack. So, although din nyo nakikita pag minsan na ang mga packages may kasama ng plates, bars, at dumbbells. So, mabalik tayo uli dun sa sitwasyon nila Sir Arnold. Dati kasi, siguro way back 2012, so naging kasama ako sa isang committee na binuo dito sa Cavite Province, dito sa Cuartel. So yung committee na yon is composed of businessmen na magtuturo sa mga uniform personnel, sa mga PNP, sa mga police, kung ano yung mga pwede nilang gawing hanap buhay na hindi makakaapekto doon sa trabaho nila. Kasi, syempre, lahat naman tayo, may kanya-kanyang pangangailangan sa gastos. Marami rin naman sa mga kapatid natin na pulis na kailangan kumita na extra. Pero, syempre, di ba, ang alam ko, bawal sa kanila yung moonlighting eh. So, yung moonlighting, nagpupulis ka na, may trabaho ka pang iba. Ang maganda kasi dito, hindi to makakaapekto, tong negosyo na to, hindi to makakaapekto sa serbisyo mo. Kahit pa na 24 hours kang duty sa trabaho mo, ito, tatakbo to. Bakit? Kasi, itong negosyo to, napakasimple lang. Isang beses ka lang, magbabaksak ng kapital, and that's it. So, hindi mo na kailangan mag-isip pa ng mga, kagaya na sabi ko na, mga inventaryo, raw materials na nauubos, papalitan mo na naman. So, yung cycle, paulit-ulit. Bibili ka ng materyales, bebenta mo, bibili ulit materyales, bebenta mo. So, yung ibang negosyo, ganun. Napakahirap intindihin nun kasi lalo na kung may inventaryo ka, pwede kang mawalan eh. Samantalang sa gym business, isang beses ka lang magpuputap. And worst case scenario, nakupitan ka ng kahera mo. Walang physical na bagay na nawala sa'yo kasi non-consumable yung produkto mo. Kagaya yan, yung binigay natin na tip kay Sir Arnold, kasi sabi nga niya, ano yung pwedeng gawin? So ito, ang unang-unang tip na ibibigay ko, gumawa ng isang page, FB page ng gym mo. Okay? Pero, hindi sapat yun na doon ka lang magpo-post kasi limitado lang yung viewers nun or mga members nun. Ang gagawin mo, pagkatapos nun, sa bawat bayan sa Pilipinas, talagang halos lahat siya meron tayong tinatawag na mga community channel. Kagaya ng mga, kunyari, sa Silang, pwedeng may Silang online bentahan, silang online public market, kasi dito sa Cavite City meron nun eh. So, doon sa mga community page na yun, doon ka mag-post kasi yung market mo, lahat na andoon. So, kasi mahirap mag-post kung saan-saang mga page na hindi naman taga doon sa lugar nyo. So, importante na i-share mo yung page mo doon sa mga community pages na nasabi ko. Sumunod, gumawa kayo ng reels. Sir Egay, nakikita ko kasi palagi ka nagla-live. Okay naman yan, okay ang mag-live. Pero, pag tinignan mo kasi yung algorithm ni Facebook, ni Meta, tingnan mo, pwede ka mag-post ng mga text. Kunyari, yung huli kong post na text, beware of scammer. Mamaya, pag-usapan natin yon. Pwedeng nag-post ka ng ganon.
pwedeng mag-post ka ng long video, pwede ka mag-post ng live, pwede ka mag-post ng reels. Pero pansinin mo, yung reels, mas maraming nanonood. Kasi si Meta, si Facebook, mas pinopromote niya yung mga short videos. So I suggest, pag may mga pages na kayo, gumawa kayo ng reels. Instead of yung long videos or instead of live, try mo mag-reels kasi mas maraming nanonood pag reels. So, yun yung mga dapat mong gawin. Tapos ito, pag maglalagay kayo ng signage, doon sa labas ng gym nyo, kung pwede, wag mo na ilagay yung pangalan ng gym mo, not unless may word na gym. Kasi palagi ko sinasabi, yung ibang mga gym owners, mas importante pa sa kanila yung pangalan nila na nakalagay doon instead of gym. Or kung kagaya ko noon, ang kauna-unahang gym ko, ang pangalan, Cavite Fitness Center. Ang haba. Nakalagay sa signboard sa taas, yung background ng Cavite Fitness Center, may mga malalaking tao, mga maskulado, mga sexing babae, may nagbabarbell. Kaya ngayon, ito yung text, ito yung design ng mga tao. Pag pinagdikit mo, parang lalong ang hirap, nagbe-blend eh. Ang hirap basahin. Kaya napansin ko noon, nasa second floor ako noon, yung gym, pag dumadaan yung mga nakamotor, nakita mo, malayo na, nakabali pa ng leg eh. Yung mga naka-jeep, ganun din. Bakit? Kasi binabasa nila, ini-interpret pa nila. Pagka magtatayo ka ng gym, hindi importanteng malaman ng mga tao kung ano ang pangalan ng gym. Ang importante malaman ng tao, may gym. Ang suggestion ko, katulad ako, yung gym ko is Gym Republic. Kung may papakita ko yung signage ko, makikita mo, ang gym ko, isang metro ang taas ng isang letra. Isang metro ang taas at lapad ng G, Y, M. Para tapos yung Republic, maliit na maliit lang. Bakit? Para malayo man yung tao, pagdaan niya, kahit sa tagiliran ng mata ko, nakakita ko na kagad gym yun eh. So, importante, lalo na kung baguhan kayo, importante na malaman kagad ng tao, kumalat kagad yung information na may gym na itatayo. Tapos, sa loob ng gym mo, doon mo ilagay yung pangalan ng gym. Tagtaran mo yan. Kasi ang importante sa atin ngayon, malaman muna ng mga tao na nandyan ka. Kasi kagaya na sabi ko, kahit anong ganda ng produkto mo, pag hindi alam ng mga tao na naandyan ka, wala, sayang din. Hindi ka mapupuntahan dyan. May nag-comment na sa YouTube eh. Sabi, Sir RP, mukhang may gym na siya. Kasi yung gym ko, bahay, liblib. Oh, actually, hindi naman problema yung liblib eh. Ang importante kasi, dapat alam nila na nandyan ka. Ikalat mo yung information na nandyan ka. Huwag mo antayin na alam mo yung sariling na yung by word of mouth kakalat nang walang effort sa'yo. Matagal yon. Kailangan, dagdagan mo yung effort mo para kumalat kagad. Okay. So, another tip na naman dyan is manlibre kayo. Si Sir Arnold, nasabi ko yan, kay Sir Egay. Ginawa ni Sir Egay yan. Kaya ang daming tao na nag-gym kay Sir Egay nung una at saka pangalawang araw. Ang maganda kasi doon, syempre, Filipino culture, una, pag nalaman nila libre, nakukuha nila yung attention nila eh. Tapos, pero sa nakuha mo yung attention nila, pati sila na isasabi sa ibang tao, sa kaibigan, sa kamag-anak, oy, libre, kaila Sergeant Egay, doon tayo mag-gym. Diba? So, mabilis nakakalat. Pero lugi ka ba? Hindi. Bakit? Kasi, pag nagbuhat sila sa gym mo, wala naman silang nasira sa'yo, wala naman silang nakain, walang nakonsumo, hindi naman napudpud ang plato mo. Diba? Ano ba yung isang araw, dalawang araw na nilibre mo? Isipin mo kung ilang tao yung ma-curious na pumunta sa gym mo. Talagang parang parang apoy nakakalat, ang bilis. So yun yung mga tips ko, Sir Egay, Sir Egay tsaka Sir Arnold. Pag kami mga tanong kayo, sabi ko nga sa inyo, mas matutulungan ko kayo pag nag-ooperate na kayo. Yun yung pinagkaiba natin sa ibang fabricator na kaya mag-deliver ng mga gym equipment, pero ako more than gym equipment yung kaya ko i-deliver ko di gym business, kabuhayan. So doon nyo ako mapapakinabangan. I hope yung mga napag-usapan natin, nagagawa nyo at nakakatulong. Shoutout din kay Sir Raymond Castro. Nako, paborito ko yan. Si Sir Raymond, siya yung yung gym owner sa Moncada, sa Tarlac. Check nyo yung reels na sinare ko. Sipin mo, pakinggan nyo yung boses niya. Kailangan na mag-extend talaga. Extend na talaga. Pakinggan mo yung excitement ng boses niya na tuwan-tuwa siya, punong-puno yung gym niya, at ngayon, mag-e-expand na siya, pinakita doon na magtatayo na siya ng expansion. Nakakatuwa, pagka nakakarinig ka ng mga gantong mga balita doon sa mga kliyente mo. Kasi,
alam mo yun, yung kung ano yung nakita ko sa gym business at naranasan ko sa gym business, yun yung nararanasan nila ngayon. So nagpapasalamat talaga ako doon sa kokonti na nanonood sa akin, pero alam mo yun, yung naging loyal, tapos sila talaga yung nagtiwala sa akin. Si Sir Ronald, kundi si Sir Ronald, Sir Arnold. Sir Ronald yan, sa Negros. Sir, shout out kay Sir Ronald. Si Sir Ronald, laging nauuna yan na magko-comment sa akin. Meron siyang pwesto sa tabi ng highway, daanan ng mga nagja-jogging, nagbibisikleta. Sir Ronald, isa ka dun sa mga kliyente ko, nag-i-inquire sa akin na nangangarap balang araw na magkaroon, aantayin kita. Alam ko, ramdam ko, balang araw magkikita tayo at magiging kliyente kita. Okay, shout out din kay Sir Jomar Diama ng Mindoro. Kasi, kagaya ni Sir Ronald, itong si Sir Jomar, nagko-comment-comment lang yan. Si Sir Proyce, naku, nalibutan ko si Sir Proy kung ano yung totoong pangalan Sir, sa susunod na video, itatama ko yung pangalan mo. Si Sir Proy, ng Davao del Sur, galing siya sa Korea. Pababa sa airport, dumiretso na sa amin, nag-down payment na. Si Sir Proy, 2020 pa o 21 pa nanonood ng video ko. 2020, 2021 siya nagko-comment. Balang araw, sir, magkikita tayo, magkakaroon ako ng gym. Eto na tayo ngayon. Si Sir Proy, nag-materialize na. Yung mindset niya, nangyari na, nag-materialize na. So, Sir Ronald, aabangan kita. Aabangan ko yung mga tao na nagko-comment at nangangarap na magkaroon ng sariling gym. Balang araw, magmamanifest yan. Lahat yan, nagsisimula sa utak, ganun-ganun din ako. So, power of positive thinking yan. Pag iniisip mo ng iniisip, magkakatotoo yan. So, I hope may natutunan kayo na maganda doon sa video natin. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, panoorin nyo yung mga videos ko dahil marami kayong matututunan dito. Kung po si RP, na Jim D po, maraming salamat po.